kilala pa kita. Ngayong alam ko ng lihim nyo, hindi ko ahaya magtagumpay kayo. Ipaghihiganti ko ang iba niyo pa naging biktima. At sisiguraduhin kong ako ang magiging karma niyo lahat! Hindi lahat ng mabait ay tupa. Ang iba ay nagbabalat kayo lamang. Mapanlin lang ang mga alagad ng dilim. Katulad ng mga aswang. Gagawin nila ang lahat upang mabitag ang kanilang biktima. At kapag nahulog na ito sa kanilang patibong, saka nila gagawin ang kanilang nais sa mga ito. Mag-iingat ka sa mga nagbabalat kayong tupa. Pero sa likod noon ay isang mabangis na lobo na handa kang sakmalin sa oras na ikaw ay mahina. May kasabihan tayo, friends are the anchors in our stormy seas, holding us steady when the waves rise high. Ang kwentong tampok namin sa araw na ito ay tungkol sa isang pagkakaibigan. Maraming nais patunayan, gustong sukatin kung hanggang saan ang lalim ng kanilang pagiging magkaibigan. Mga ka-shadow, ang lihim na ito ay hango sa tunay na pangyayari. Ngunit para sa privacy ng nagpadala ng sulat, lahat ng babanggiting pangalan at lugar ay aming pinalitan. Johara? Ah, ikaw pala, Milara. Halika, dito ka maupo sa tabi ko. Salamat. Uy, sama ka sa akin sa pag-uwi ko sa baryo namin Tungkol nga pala dyan, Milara Oo, huwag mong sabihin na hindi ka sasama. Magtatampo ko sa'yo. Kailangan ko pa kasi magpaalam kina Mami at Daddy. Johara, nasa ibang bansa naman ang mga magulang niyo ni Jeremiah. Tsaka, kilala naman nila ako for sure. Kaya papayag sila na sumama ka sa akin. Susubukan ko magpaalam. Tiliga? Promise siya na? Oo nga, magpapaalam ako. Hey, who's that? Anong narinig kong magpapaalam? Jeremiah, itong kakambal mo. Inaaya kong sumama sa akin sa fiesta sa baryo namin. Talaga? Why didn't you just tell me straight up, sis? I wanna join. Ay, huwag ka nang sumama. Maghahanap ka lang ng babae doon At hindi bagay doon ang Pilipitan dila at Ingleserong tulad mo. Dahil liblib na yung lugar namin. Jeremiah, hindi naman sigurado kung papayagan tayo ni Mami at Daddy. Melara, I'm having a crack in Tagalog. What's up with me? Bloody accent. Bumalik ka na lang kaya sa Australia. Ang hirap mong kausap. Zip it, Melara. Come on, sis. Let's head over your mob's place in the bubs. Ang yabang talaga nitong kakambal mong Pilipitan dila, Johara. Magtagalog ka nga, Jeremiah. Isang-isa na lang. Tatamaan ka na talaga sa akin. I'm trying. Jeremiah, hindi nga tayo sigurado kung papayagan tayo nila Mami at Daddy. They will. Kapag ako nagpaalam, papayag sila. Because I'm the favorite kid. I reckon they'll let two of us tag along with your mate. Sus, yabang talaga. Basta sa Biyernes ng hapon, pupuntahan ko kayo sa bahay nyo. Susundin ko kayo. Oh, sure thing. Puno ng excitement si Jeremiah habang iniisip ang fiestahang pupuntahan nila. Isang event na parang ginawa talaga para sa isang extrovert na katulad niya. Total opposite naman siya ng kakambal niyang si Johara, na mas introvert at mas gusto ang tahimik kesa sa mataong selebrasyon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jeremiah. Agad niyang tinawagan ang kanilang mga magulang upang humingi ng pahintulot.
na makisali sa fiesta sa baryo ng kaklase nilang si Milara. As expected, pumayag naman ng mga magulang nila, which heightened Jeremiah's excitement. Kaya pagsapit ng Biyernes, sumama na silang magkapatid kay Milara pauwi sa kanilang baryo. Ito na ang baryo ninyo, Milara? Oo, Johara. Eto na nga. Halika, baba na tayo ng tricycle. Rickon, you're right. This got some classic retro vibes. Ewan ko sa'yo. Siya nga pala. Kailangan pa nating maglakad ng ilang minuto bago tayo makarating sa amin. Sandali lang Ilalagay ko lang itong mga gamit natin sa gilid ng kalsada. Come here. Let me help you. Where's a good spot to dump these bags then? Thank you. Dun sa bandang yun, Neng, sang baryo kayo galing? Po? Sa bayan po ng Mercedes. Bakit po? Umalis na kayo dito sa baryo ng Solidad habang may pagkakataon pa kayo. Ano ho? Bakit naman po? Delikado ang lugar na ito, lalo na sa mga katulad ninyo dayo. Johara! Halika na! Oo, andyan na. Neng, makinig ka sa akin. Umalis na kayo dito. Pero bakit po? Ano po bang meron sa lugar na to? Johara, tara na. Baka abutin tayo ng dilim sa daan. Come on, twin sis. Let's move it so we can go to Milara's place. I want to go rest. Sandali lang. Manong, sabihin niyo po sa akin. Basta't umalis na kayo rito. Ano bang ibig niya sabihin? Bakit niya ako binabalaan ng ganon? Ano bang meron sa baryong to? Halika na, Johara. Kanina ka pa namin tinatawag. Pero hindi ka kumikilos dyan sa kinatatayuan mo. Sorry. Milara, kilala mo bang tricycle driver na yon? Yun? Si Mang Badong yun. Bakit? Ano bang sinabi niya sa'yo? May sinabi ba siya sa'yo? Wala naman. Nagtanong lang kung taga saan daw tayo. Ay naku, huwag mo nang intindihin si Mang Badong. Bakit naman? Alam mo, bihira lang kasing may mapadpad dito. Kaya ganyan sila kapag may bagong dayo. Gaya ni Mang Badong, liblib kasing lugar namin. Kaya medyo hindi sila sanay na nakakakita ng mga taong galing sa ibang baryo. Ganun pa? Oo, kaya tara na. Sakna hinihintay na tayo sa bahay. Alam kasi nila na darating tayo Mabuti nga sinabihan ko si nanay na mas maaga para maluto nila yung ginataang bilo-bilo para sa merienda natin. Kaya halika na. Walang nagawa si Johara, kundi ang magpatianod sa bahagyang paghila sa kanya ni Milara habang naglalakad sila sa maputik at makipot na daan. Wala silang ibang nadaanan kabahayan, kundi puro mayayabong na punong kahoy at talahib lamang. Nang makarating sila sa isang malaking bahay na gawa sa kahoy, mataas ang silong ng bahay, habang ang paligid ay puro puno ng balete. Kaagad na umagaw ng pansin ni Johara ang mga taong naroon. Abala ang mga ito sa kani-kanilang gawain. May nagtutumpok ng tuyong kahoy, habang ang iba naman ay nagkakatay ng baboy. Huminto sila sa harapan ng isang may katandaang babae. May hawig ito kay Milara, kaya doon niya naisip na marahil ito ang ina ng kanyang kaibigan. Matalas ang tingin ng matandang babae sa kanila, lalo nang itutok nito ang mga mata kay Jeremiah, na noon ay busy sa pagkuha ng mga larawan sa paligid. Nay, eto nga po pala mga kaibigan ko. Si Johara po, saka yung kakambal niya si Jeremiah. Good afternoon. I'm Jeremiah. Magandang hapon din po. Magandang hapon din sa inyo. Ako si Rolanita, ang ina ni Milara. Halika kayo, pumasok kayo sa loob ng bahay namin
upang makapagpahinga na kayo. Salamat po. Tamang-tama. Mukhang nagluto si nanay ng masarap na ginataang bilo-bilo. Masarap yon para sa ating merienda. Isa yan sa paborito kong kakainin. Bro, ginataang bilo-bilo with sweet potato? I'm hyped! Ang arte mo talaga, Jeremiah. At oo, sinabihan ko si nanay. Nalagyan ng kamote ang ginataang bilo-bilo. Oh, thank you, Milara. You're the best, mate. Johara, bakit ba ang tahimik mo? Kanina ka pa walang kibo. Dinaig ka pa ng Inglesero at maarte mong kapatid. Napagod lang siguro ako sa biyahe natin. Milara? Bakit? Bakit ang daming tao dito sa inyo? Mga kamag-anak mo ba sila? At bakit ang daming kinakatay na baboy? Ganito talaga sa amin kapag fiesta. Maramihan kami kung maghanda. At huwag ka na rin magtaka kung halos puro karne ang nasa hapag. Isang beses lang kasi sa isang taon kung magsama-sama yung mga magkakamag-anak. Ganun ba? Ang saya naman pala. Oo naman. Halika, pasok na tayo sa loob. Siyak na naghihintay na si inay sa kusina. Sige. Tumango na lamang si Johara kay Milara bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay ang mga ito. Malinis ang loob ng bahay. May batang kasalukuyang kumakain. Hindi ng ginataang bilo-bilo, kundi ng malaking hiwa ng karne. May isang bata pa roon na matilim siyang nakatingin. Kaya agad namang binawi ni Johara ang kanyang tingin sa bata. Parang mananakmal kasi ang tingin nito sa kanya. Nang tuluyan silang makapasok sa kusina, nakahanda na roon ang 3 malalaking mangkok na may lamang umuusok pang ginataang bilo-bilo. Kaagad na lumiwanag ang mukha ni Jeremiah nang makita ang pagkain. The rich aroma of the fresh coconut milk. Maraming salamat po, Aling Rolanita. Paborito ko po ito. Your sweet potato and this little white balls, absolutely chef's kiss. Nay, lumaki kasi yan sa ibang bansa si Jeremiah. 2 taon pa lang yan dito sa Pilipinas. Ay, ganun ba? Kaya pala ganyan siya magsalita. Pasensya ka na, iho. Hindi kami sanay sa mga katulad mong nagsasalita ng Ingles. I'm trying to fix my Tagalog. Just a bit struggling though. Pero malapit-lapit na pa. Ganun ba? Abay, mabuti kung ganun. Ikaw, Ining, Pilipit din ba ang dila mo kapag nagsasalita ng Tagalog? Ingles ka rin ba magsalita? Ay nako, hindi po. Tagalog po ang salita ko. Ako lang po kasi naiwan dito nung nag-migrate ang mga magulang namin sa Australia. Sa mga lola ko po ako lumaki. Mayaman pala kayo. Pagpasensyahan nyo na itong bahay namin. Payak lang at simple. Walang kaso po yun sa amin. Hindi naman po kami ganun kayaman eh. Huwag kang maniwala dyan kay Johara, Nay. Malaki ang bahay ng mga yan sa bayan ng Mercedes. Tapos, may malawak din silang taniman ng kopra. Hindi lang yun, may rancho pa sila. Milara, nakakahiya. Hindi naman amin yun. Sa mga magulang namin yun eh. Magiging inyo din yun. Sa takdang panahon, Johara. Ay, sige na. Kumain na kayo at lalamig yung ginataang bilo-bilo. Hindi na yan masyadong masarap kapag malamig na. Maraming salamat pa. Aring Rolanita. I'm probably keen just looking at the bilo-bilo you cook for us. I can't wait to get a mouthful of this. Ay, walang anuman, Jeremiah. Ay, maraming salamat na lang at naiintindihan ko ng konti ang sinasabi mo. I'm so sorry. But I'm really trying my best to speak Tagalog. Ay, nako huwag ka nang mag-sorry. Ay, sige, sa labas na muna ako. Milara, ikaw nang bahala dyan sa mga kaibigan mo. Apo, Inay, salamat po sa pagluluto ng bilo-bilo. Mabait naman ang ina ni Milara.
Magiliw silang tinanggap sa bahay ng mga ito habang kumakain sila ng inihandang merienda. Inilibot ni Johara ang paningin sa buong paligid. Maraming mga tuyong dahon sa labas ng bahay. Tila sadyang hindi winawalis, samantalang ang ibang mga tao sa labas ay kanya-kanya pa rin ang kanilang ginagawa. Parang walang kapaguran ang mga ito. Napukaw lamang ang kanyang atensyon nang magsalita si Milara. Sinabi nitong dadalhin sila sa kanilang tutuluyang silid. Mas nauna nitong hinatid si Jeremiah sa isang maliit na silid, katabi lamang ng kanyang silid na tutuluyan. Dumudugo na talagang ilong ko dyan sa kapatid mo. Hindi ko alam kung paano ka nakakasurvive sa kanya. Medyo sanay na ako. Isa pa, kailangan ko na rin talagang masanay. Kasi sasama na ako sa kanya next year. Hinihintay ko na lang ang visa ko. Sa Australia mo na talaga tatapusin ang pag-aaral mo? Oo, yun kasi ang gusto ng parents namin eh. Isa pa, ibibenta na rin ang mga properties namin dito sa Pilipinas. Ang saya ng life mo, no? Ha? Bakit naman? Eh kasi planado ng lahat. Hindi ko tulad ko. Mahirap lang kami. Milara, swerte ka naman sa mga magulang mo. Kasi narito sila para sa'yo lagi. Sabagay, tama ka. Kung saan-saan na napupunta yung usapan natin eh. Eto nga pala yung silid na tutuluyan mo. Okay lang ba sa'yo kung dito ka matutulog? Ha? Oo naman. Ayos lang. Wala kasing ibang bakanting kwarto eh. Okupado pa ng mga kamag-anak namin. Okay lang yun, Milara. Halika, pasok ka. Ayusin natin ang mga gamit mo dito sa loob. Sige, salamat. Medyo relax si Johara noong mga oras na yon. Masaya at magiliw silang nagkikwentuhan ni Milara. Pinili na rin nila ni Jeremiah na wag nang kumain ng dinner dahil busog pa sila sa bilo-bilong kinain nila. And besides, hindi rin naman sila sanay kumain ng heavy meal tuwing gabi. Mabilis lumipas ang oras at hindi na namalayan ni Johara na halos alauna na pala. Nagising siya dahil sa weird na ingay mula sa labas. Kaya dahan-dahan siyang bumangon at dumapit sa bintana. Sumilip sa maliit na siwang para malaman kung saan nanggagaling ang mga ingay na naririnig niya. Anong ginagawa nila? Ang mga kamag-anak ni Milara ay nakaupo at nakapalibot sa isang malaking sika ng apoy. At anong mga sinasabi nila? Alo ng dilim, gabi sumiko, bulong ng hangin, lihim ay bumabalot, mata ng gabi, kami nagbabantay. Huwag kang lumapit, o ikaw ay aabot. Sumpa at apoy, kami naglalakad, sa anino ng buwan, lihim na sumisiko. Alo ng dilim, gabi sumiko, bulong ng hangin, lihim ay bumabalot. Nag-uusap pa sila o nagdadasal? Si Milara, aalis na ako dito sa bintana. Baka tuloy siya magising. Joara, Milara, bakit? bakit kising ka pa? Madaling araw na. Hindi ako dalawin ng antok eh. Pero, susubukan kong matulog. Pasensya ka na ha. Maingay sa labas. Ganyan talaga yung mga kamag-anak ko. Oo nga eh. Ganyan ba sila kapag nagkakatipon-tipon? Oo. Ganyan talaga sila. Bihira lang ang nahihilig sa mga ganyan, no? Matulog na tayo ulit, Milara. Sige. Bukas, ipapasyal ko kayo ni Jeremiah dito sa baryo namin. Talaga? Sige ba? Gusto ko rin makita ang kabuang lugar ninyo. You will. Huminga ng malalim si Johara bago tuluyang humiga
at ipinahinga ang kanyang likod. Hindi niya alam, pero may kakaibang nararamdaman siya nang makita ang mga kamag-anak ni Milara. Sa labas ng bahay, parang may sinasamba ang mga ito. At hindi lang basta parang nagdarasal. Kinabukasan, maaga silang nagising at pumunta sa pagkainan. May nakahandang pagkain roon at inilibot ni Johara ang kanyang mga mata sa mesa. Ngunit wala siyang makita kahit isang putahe ng gulay. Puro laman ng karne ang nakahain. Tikman ninyo itong bersyon namin ng bulalo, lalo na itong ilugon. Ilugon ho? Isaw ng baboy yan, iha. Inihaw namin yan. Masarap yan kapag isinasawsaw sa toyo at suka na may sili. Masarap yan, Johara. Lalo na itong bulalo at dinuguan. The best ito. I can't pass up the dinuguan and bulalo. Gotta give him a go, Johara. Remember, as I always, heading to Tagaytay just for the bulalo. Ay, kasi masarap ang bulalo nila doon. Oo nga. Paborito din to ni Mami at Daddy. Sana hindi mapahiya ang bersyon namin ng bulalo. Sige na, tikman nyo na yan. Salamat po, Aling Rolanita. Kayo po, hindi po ba kayo sasabay sa amin sa pagkain? Tapos na kami. Maaga talaga kaming kumakain. Huwag niyo nang alalahanin ng nanay, Johara. Mas nauuna talaga silang kumain. Kaya halina kayo. Kumain na tayo. Oh, bloody hell! This meat's so soft as it smells unreal! Jeremiah, ang bibig mo. Sorry. Kumain ka na lang. I'm so sorry, sis. I can't help it. Bakit parang kakaiba yung lasa? Ibang-iba sa Bulalong Batangas at Tagaytay. Parang medyo off ang taste. Johara, ayos ka lang? Hindi ba masarap ang bulalo? Ha? Masarap siya. Oo, masarap siya. Mabuti naman at nagustuhan mo. Itong ilugon. Itry mo. Paborito ko yan. Sige. Bahala na. Titikman ko na lang. Bakit ganun? Kakaibang lasa ng pagkain dito sa kanila. Walang nagawa si Johara kundi kumain ng nakahandang pagkain sa hapag. Malambot at malinamnam ang karne ng bulalo at malasa naman ang isaw ng baboy na tinatawag nilang ilugon. Ngunit hindi mawari ni Johara na sa tuwing lulunukin niya ang mga naturang pagkain, tila ibinabalik ito ng kanyang sikmura palabas. Dahil dito, hindi na siya nakatiis at nagpaalam. Nagsabing gagamit muna siya ng palikuran dahil hindi na niya kayang tiisin pa. Ano ba meron sa pagkain yun? At biglang sumamasik mura ako. Ayan na naman. Ayos ka lang ba dyan sa loob? Oo. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Parang may narinig akong maingay eh. Ayos lang ako, Milara. Lalabas din ako maya-maya. Sige, hintayin ka na lang namin ni Jeremiah sa may bakuran ng bahay ha. Sige. Ano ba nangyayari sa akin? Hindi ko talagang mapigilan ang pagsusok. My God! Kung ano man ang nasa pagkain na yan, sana mawala na. Kasi hindi ko talaga magawang pigilan ang pagsusok. Ilang minuto rin ang itinagal ni Johara sa loob ng palikuran. Hindi siya kaagad lumabas dahil pakiramdam niya anumang oras ay muling babaliktad ang kanyang sikmura. Nang puntahan niya si Jeremiah at Milara sa bakuran, halata sa mukha ng dalawa ang pagkainip sa paghantay sa kanya. Ngunit hindi na rin nagreklamo ang dalawa. Sa halip, naglakad na sila palabas. Habang nasa daan, pasimpleng kinausap ni Johara
ang kakambal niyang si Jeremiah. Jeremiah, Yes, Twinses? wala ka bang nararamdamang kakaiba kanina pagkatapos mong kumain? Wala naman. Bakit? Oh, is there anything that happened that I'm missing out on? Kanina kasi, bigla na lang akong nasuka. As in, sumuka talaga ako na halos wala nang matira sa mga kinain ko. Wala naman akong naramdaman. It tastes good, but the texture's a bit off. Masyadong tender yung meat. Maraming salamat naman kung ganun. Akala ko, ako lang yung nakalasa ng parang kakaiba dun sa pagkain. Maybe there are ingredients that you don't like. Tsaka alam mo ba, hindi lang pagkain ng kakaiba dito, pati mga tao. What do you mean? Basta, kakaibang vibes nila. At pansinin mo, wala masyadong tao kapag sumapit ang dapit hapon. You're right. Napansin ko rin yan kahapon. Pero liblib kasi ang baryo na to. Recon in the province, they don't usually go out after dark, yeah? Kahit na. Oo. Come on, nasa liblib na baryo na, hindi lumalabas masyado. Pero yung mga tao kasi sa paligid parang ilag sila sa atin. Hoy! Kayong dalawa dyan. Ang bagal niyo maglakad. Bilisan niyo na. Para maabutan pa natin yung tindahang nayon. Sorry, medyo masakit lang yung paa ko. Oh, bakit pa kasi? Anong nangyari? Natapilo ka ba? No, she didn't. Hindi lang siya sanay na mag-walk na matagal. And she's all good. But mate, was that tindahang nayon thing you keep on yapping about? Tindahang nayon. Mga dumarayong nagtitinda. Mga kung ano-ano tuwing fiesta. Palaging may mga ganyan dito sa probinsya. Iba pala ang tawag dyan. Peryahan, ganon. Ah, ganun ba? Eh kung ganun, bilisan na natin. Gusto ko makakita ko kung may magugustuhan akong bilhin sa tindahan yun. Okay, sure. Kayo lang naman tong hinihintay ko eh. Ang tagal nyo. Nagmamadaling naglakad si Johara habang nakasunod naman sa kanya si Jeremiah. Bahagyang nauna sa kanilang dalawa si Milara dahil siya ang gumabay sa kanila kung saan ang tamang daan. Nang makarating sila sa plaza kung saan matatagpuan ang sinasabing peryahan ni Milara, tumambad sa kanila ang napakaraming nakalatag na iba't ibang tindahan, kaya't marami talagang mapagpipilian. Nakaagaw ng pansin ni Johara ang isang matandang lalaking nagtitinda ng kakanin. Biglang nagliwanag ang kanyang muka nang maalalang ito ang tricycle driver na naghatid sa kanila noong nakaraang araw. Dahil dito, walang pag-aatubuling lumapit siya sa pwesto nito. Medyo nabigla pa ang matanda nang makita siya. Kayo po yung driver na naghatid sa amin noong nakaraan, di po ba? Bibili ka ba ng bibingka, Ineng? Ilang supot ang bibilin mo? Manong, may sinabi ho kayo sa akin nung araw na yon. Sabi niyo po, umalis na kami dito sa bahay niyo. Manong, pwede po bang sabihin niyo sa akin kung bakit? Kung hindi ka bibili ng bibingka, Ineng, pwede ka nang umalis. Marami pa kasi akong kailangan gawin. Pero Manong, may sinabi po kayo sa akin noon eh. Bakit po gusto niyong umalis kami dito? Hindi kita masasagot. Mang Badong, kumusta po? Ha? Mukhang masinsinan ang pinag-uusapan nyo nito kaibigan ko. Tungkol po saan ang pinag-uusapan nyo? Melara, wala naman. Bumibili lang ako sa kanya ng bibingka. Tinatanong ko rin kung ano yung mga ingredient. Gusto ko kasing matuto magluto ng bibingka.
Talaga? Hindi ka naman mahilig mag-bake? Bakit bigla kang naging interesado? Nakatikim na kasi ako niya noon. Nasarapan ako kaya sabi ko sa sarili ko, pag-aaralan ko paggawa ng bibingka. Amang Badong, 2 supot po ng bibingkang bibilihin ko. Sige. Libre ko na lang sa'yo. Huwag mo nang bayaran. Ho? Heto na. Sige na. Umalis na kayo, Ineng. Huwag nyo nang patagalin pa. Umalis na kayo. Mang Badong naman, parang itinataboy niyo naman ho yung kaibigan ko. Baka mamaya niyan, hindi na sila bumalik dito sa baryo natin para makifiesta. Hindi naman sa ganon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang umalis na kayo upang makapaglibot-libot kayo sa iba pang tindahan dito sa peryahan. May point naman kayo, Mang Badong. Halika na, Jawara. Sige. Parang may ibang kahulukan ang sinabi ni Mang Badong. Katulad ng sinabi niya nung nakarang araw. Ano po talagang mayroon sa lugar na to? Hoy, tulala ka na naman dyan. Ayos ka lang ba? Oo naman. Saan ang punta natin ngayon? Doon sa tindahan ng mga abubot. Gusto kong bumili ng friendship bracelet. Sige. Nagpatianod na lamang si Johara kay Milara na mahigpit na hawak ang kanyang kamay na parabang ayaw siyang bitawan. Habang naglalakad sila, napansin niya ang mga titig ng bawat taong nadaraanan nila. May ilan pang nagbubulong-bulungan na lalong nagpatindi ng kanyang kuryosidad kung bakit ganoon ang tingin ng mga tao. Pagkarating nila sa tindahan ng mga abubot, naroon ang isang matandang babae na puting-puti ang buhok. Napakunot noo si Johara nang mapansin niyang bulag ito. Base na rin sa paraan ng pagkapa ng matanda sa kanyang mga paninda habang nakatitig sa kawalan. Masarap magluto ng bibingka si Badong. Paano niyo po nalaman? Naamoy kong masarap na aroma ng bibingka. Hindi man ako nakakakita. Pero matalas ang pang-amoy at ang pandinig ko, Ineng. Johara, doon lang ako sa may dulo, ha? Marami ako nakita mga abubot doon. Pili ka lang dyan, ha? Babalik din ako kaagad. Sige. Sa'yo na ito. Ano po ito? Kwintas yan. Gawa sa matibay na balat at buntot pagi. Ang palawit ng kwintas ay krus na bendetado ng simbahang Katolika. Magkano po ito? Huwag mo nang bayaran. Libre ko na yan sa'yo. Isuot mo yan. Babagay yan sa'yo. Hindi po ba kayo malulugi kung ibibigay niyo po ito sa akin? Hindi. Kaya't huwag mong isipin ang halaga ng kwintas. Sino nga palang kasama mo kanina? Kaibigan ko po at kaklase ko. Anak ni Rolanita. Opo, si Milara po. Ganun ba, iha? Mag-iingat ka sana. Nararamdaman ko ang kadalisayan ng iyong kalooban. Mag-iingat ka sa mga nagbabalat kayong tupa. Pero sa likod noon ay isang mabangis na lobo na handa kang sakmalin sa oras na ikaw ay mahina. Ho? Lola, ano pong ibig niyo sabihin? Mag-iingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Johara, nakahanap ka na ba ng gusto mong bilhin? Wala pa. Ikaw talaga? Kanina pa ako dun eh. May nahanap na ako. Pero ikaw wala pa rin. Sorry, nalibang kasi ako sa pagkikipag-usap kay Lola. Ganun ba? Wala kang makukuha dyan kay Lola Sora. Puro lang yung kwento. Halika na nga. Umalis na tayo. Sandali lang Babayaran ko lang itong 2 bracelet. Ako na lang magbabayad. Huwag na. Ako na. Hindi na lamang nagpumilit si Johara kagaya ng sinabi ni Milara.
Ito ang nagbayad ng 2 bracelet na napili nito. Pagkatapos niyon, ibinigay nito sa kanya ang isa. Pinagmasdan niya ang friendship bracelet na ibinigay nito sa kanya. May mga heart design at may nakaukit na Friends Forever. Isang simpleng abubot na may mahalagang kahulugan. Bago sila umalis, muli niyan tinapunan ng tingin ang matandang si Sora. Napaigtad pa siya nang mapansin na tila nakatingin ito sa kanya, pero kaagad siyang napailing nang maalalang bulag ito. Ngunit ang tingin ng matanda sa kanya ay tila isang normal na taong nakakakita. Bumalik lamang siya sa kasalukuyan nang bahagya siyang sikuhin ni Melara. Bakit, Milara? Yung kakambal mo, tingnan mo, may kausap ka agad na babae. Iba rin talaga ang talas ng mga mata niyang kakambal mo pagdating sa babae. Iyaan mo na. Ang mabuti pa, tawagin na lang natin para makauwi na tayo. Oh, sige. Pero, kanina pa kita napapansin, Johara. Anong ibig mong sabihin? Parati kang tulala. Parang ang lalim-lalim ng iniisip mo. Wala to. Huwag mo na lang akong pansinin. Halika na. Tawagin na natin si Jeremiah. Okay. Basta kapag may bumabag-abag sa'yo, sabihin mo sa akin. O kaya naman kung may tanong ka tungkol dito sa baryo namin, ako yung tanungin mo. Oo ba? Nagkukuluhan na talaga ako. Kaibigan ko si Milara pero bakit hindi ako komportable magtanong sa kanya tungkol sa mga bumabagabag sa akin? Jeremiah! Halika na dito. Uuwi na tayo. Tama na yan. Lolokohin mo lang naman yan eh. Zip it, you chicky bugger! Habang nasa daan sila, panay ang daldal ni Jeremiah tungkol sa babaeng nakilala niya sa piryahan. Samantalang si Johara ay patuloy na nananahimik. Si Milara naman ay nakikipagbiruan kay Jeremiah na nauwi sa asaran. Pagkarating nila sa bahay ni Milara, naroon pa rin ang ibang mga kamag-anak nito. Ngunit malalim ang mga tingin nila, lalo na sa magkapatid. Hindi maiwasan ni Johara ang mailang, ngunit agad naman silang iginiya papasok ni Milara. Kahit napapasok na sila sa kabahayan, ramdam pa rin ni Johara ang mabibigat na tingin ng mga kamag-anak ng kanyang kaibigang si Milara. Oh, kumusta ang pamamasyal ninyo? Nagustuhan ba ng mga kaibigan mo, Milara? Opo, inay. Marami po kaming pinuntahang tindahan. Hindi ba, Johara? Opo. Ang saya nga po ng fiesta dito sa inyo eh. Marami pong taong dumarayo. Oo, taon-taon yan. Oo nga pala, anak. Huwag mong kalilimutang sabihin sa kaibigan mo. Nakafiestahan ay magkakaroon tayo ng kasiyahan dito sa bahay. Dahil kabilugan ng buwan. Bakit po? Anong meron sa kabilugan ng buwan? May tradisyon ng pamilya namin tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, iha. At masaya ko na masasaksihan mo yon. Ano pong uri ng tradisyon yung tuwing kabilugan ng buwan? Malalaman mo rin, iha. Sa ngayon, magsaya muna kayong magkakaibigan. Oy, sige. Maiwan ko muna kayo para makapaghanda ako ng pagkain ninyo. Salamat po, inay. Medyo napagod din kami sa mahabang lakaran. Patungo sa peryahan, tapos pauwi dito sa bahay. Oy siya, sige. Oy, Milara, ikaw nang bahala sa mga kaibigan mo. Opo, inay. Johara, halika. Pasok na tayo sa loob ng kwarto. Kwentuhan tayo. Milara, ayos lang ba kung pupuntahan ko muna si Jeremiah sa silid niya? Ha? Oo, sige. Hintayin na lang kita sa kwarto kung ganon. Mabilis na umalis si Johara sa sala bago tinahak ang silid na tinutuluyan ng kanyang kakambal. Kaagad siyang kumatok at nang mapagbuksan siya nito,
Bakas sa mukha nito ang bahagyang pagtataka. Sa huli, pinapasok din siya nito. Sinundan siya ng kakambal hanggang sa makaupo siya sa silid ng kama. Bagamat nagtataka, banayad nitong inilapag ang hawak na cellphone bago siya tuluyang kinausap. What's up with you? Why do you seem anxious? Kanina pa kita napapansin na you are tahimik. Hindi lang kasi ako komportable dito. Kaya ako balisa at tahimik. Di ba sinabi ko na sa'yo? Kakaibang kilos ng mga tao sa paligid. Parang ang bigat ng loob nila sa atin. But they seem friendly, right? I mean, mabait naman sila sa atin. Like, they're hospitable naman. Ewan ko, Jeremiah. Parang mali na pumunta tayo dito. Ang bigat talaga ng pakiramdam ko sa lugar na to. Jeremiah, ano kaya kung umuwi na tayo sa Mercedes? Hey, the fiesta's in 2 days. Milara will get a bit upset if we get knocked off too soon. Ipapaliwanag ko na lang sa kanya kung bakit gusto ko nang umalis. At hindi na natin mahihintay ang fiesta dito. But that's how the country folks, alright? They just not used to seeing outsiders. Kaya siguro, gano'n na lang sila Makatingin. yeah, makatingin, right? So ano, hindi tayo aalis? Hihintayin natin hanggang fiesta? Yep, that's what we agreed on anyway. And stop worrying. Just don't mind the people around us. Pinapagulo mo lang ang utak mo. Ewan ko ba? Parang may kakaiba talaga sa lugar na to. Hindi ko lang masabi kung ano yun. You know what, Twain? Try to get some rest, eh? Siguro, you pagod lang from walking. Mabuti pa nga siguro. O sige, babalik na ako sa kwarto ko. Siguradong hinihintay na ako ni Milara. Alright, I'll go suss out na nap. Don't know if I'll manage the dinner later. Still full. Sige, kung busog ka pa, sasabihin ko na lang kay Milara na baka hindi ka nakakain ng hapunan. Sige na, matulog ka na. Oh, sweet. Don't stress yourself, alright? We got this sorted here. Sana nga, Jeremiah. Baka sa isip ko lang lahat ng to. Baka tama ka. Stress lang siguro ako. Tumango na lamang si Jeremiah sa kanya bago nito tuluyang isinarado ang pintuan. Siya naman ang mabagal na naglakad patungo sana sa silid nila ni Milara. Nang bigla siyang mapahinto, may narinig kasi siyang kakaibang ingay. Kaya naman, sa halip na magpatuloy sa paglalakad patungo sa silid, na inuo ka pa nila, inihakbang niya ang kanyang mga paa patungo sa kung saan ang gagaling ang kalabog na kanyang narinig. Dito, sa bandang to ko narinig ang kalabog na yun. Teka, isang makipot na pasilyo to ah. Saan patungo ang daan na to? Madilim. Wala akong maaninag. May mga yabag akong naririnig pa parating. Magtatago ako. Pero saan ako magtatago dito? Shit. Hindi pwedeng may makakakita sa akin dito. Baka mamaya anong isipin nila. Dito sa likod ng mga lumang mga karton. Huwag naman sana nila ako makita dito. Milara, kumusta mga kaibigan mo? Maayos naman ba sila? Hindi naman ba sila nagmamadaling umalis? Hindi po, inay. Mukhang kampante naman po sila dito sa atin. Mabuti naman kung ganon. Alam mo namang masaya ang mga kamag-anak natin sa mga bisitang dala mo dito sa atin. Masaya po ako, inay. Dahil nagustuhan nila mga kaibigan ko. Kami ang pinag-uusapan nila. Pero bakit mahalaga sa mga kamag-anak ni Milara na magustuhan kami? Bumalik ka na sa kwarto mo. Baka naroon na si Zohara. Pupunta lang ako sa silong. Pagkatapos ay ipaghahanda ko kayo ng masarap na hapunan.
Natiyak kong mas magugustuhan ang mga kaibigan mo, anak. Walang duda, inay. Sisiguraduhin ko rin. Nakakain sila ng marami ngayong gabi. Mabuti. Sige na, anak. May kailangan pa akong gawin. Hindi ko talaga maunawaan. Nalilito ako. Kailangan ko magmanman. Dala ng labis na kalituhan sa ikinikilos ng kanyang kaibigan at ng ina nitong si Rolanita. Mas lalong nakaramdam ng hindi maganda si Johara. Wala naman siyang nakikitang malinaw na dahilan ng pagiging uncomfortable, maliban na lang sa mga kakaibang tingin ng kamag-anak ng kanyang kaibigan at sa pagiging ilang sa kanila ng mga tao sa baryong yun. Kinagabihan, katulad ng sinabi ni Milara, nagkwentuhan nga sila sa silid na inuukupan nila, habang pilit na pinapakalma ni Johara ang kanyang isipan upang alisin ang mga bumabagabag dito. Alam mo, palagi kong napapansin yung pagiging tulala mo. Hindi ka naman dating ganyan nung nasa Mercedes tayo. Hayaan mo na ako. Hindi lang kasi ako sanay na umaalis ng matagal sa amin. Oh, well, hindi ka nga pala party goer at extrovert, katulad ng kakambal mo. Mabuti nga pinayagan kayo ng mga magulang ninyo na sumama sa akin dito sa baryo. Oo nga eh. Milara, Yes, Johara? halos ilang buwan na rin tayong magkaibigan. Pero wala ka pang nababanggit sa akin kung may naisama ka na rin ba dito sa inyo? Noon? Ano ka ba? Meron na. Sino? Yung ex-boyfriend ko, si Dane. Yung sabi mong nanloko sa'yo? Yes. Dinala ko na siya dito noon ng nakaraang taon. Kaya lang nung gabi ng kafistahan, nahuli ko siyang may kahalikan ng iba. Kaya nag-break kami. Kung gano'n, nasa na siya? Wait, bakit bigla ka naman yatang naging interesado sa love life ko? Especially sa cheater kong ex. Hindi naman sa gano'n. Curious lang ako. Kasi diba, sikat sa university yon. Tapos biglang hindi ko na siya nakita this school year. Sa pagkakaalam ko, lumipat na siya ng school. Or maybe, bumalik sa La Union. Ewan ko, wala na rin naman akong pakialam sa kanya. Ay, tara na. Kailangan na nating pumunta sa kitchen para mag-dinner. Halika na. Sure. Dadaanan na lang natin ang room ng kakambal mo. Hindi siya kakain ng hapunan. Ha? Bakit? Ayos lang ba siya? Yun ang sabi niya sa akin kanina. Huwag na lang natin siyang istorbahin. Tara na, doon tayo sa kusina. Okay. Tara. Nakita ni Johara ang pagtataka sa mga mata ni Milara, pero hindi niya hinayaang makapagtanong pa ito. Pagkarating nila sa kusina, sinalubong sila ng nakangiting si Rolanita habang naghahain ng umuusok pang pagkain sa hapag. Katulad ng dati, puro karne pa rin ang nakahain. Wala man lang isda o gulay. Mabango ang amoy ng mga pagkain. Pero may kakaibang nararamdaman si Johara sa kanyang sikmura na hindi niya mawari kung ano. Kaagad siyang pinaupo ni Rolanita. Bago sinandokan ng putserong may malalaking tipak ng karne. Kainin mong lahat yan, iha. Masarap ang putserong yan. Salamat po. Pwede po ba akong magtanong? Oo naman. Tungkol saan? Saan po ba dito may malapit na tindahan ng mga gulay? Tsaka po isda. Johara, masarap itong mga luto ni nanay. Tikman mo muna. Bakit? May mali ba sa mga niluto ko? Hindi mo pa naman natitikman ang inihain ko. Nako, hindi po. Wala naman po akong problema sa luto niyo, Aling Rolanita.
Gusto ko lang po kasi kumain ng isda tsaka gulay. Hindi ko sinasadya na ma-offend po kayo. Ay! Nay, huminahon po kayo. Sa lahat ng ayoko, yung hinahanapan ako ng wala sa hapag. Hindi mahilig ang pamilya namin sa gulay at isda. Bisita ka namin, kaya ginagawa namin ang lahat upang asikasuhin kayo ng maayos. Sana kayo rin. Sorry po. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Pasensya na po. Milara, sorry. Wala naman ako masamang ibig sabihin. Kumain na lang tayo. Kainin mo na yung inihain sa'yo ni inay. Dahil kapag hindi mo yung kinain, mas lalong sasama ang loob niya. Sige. Aling Rolanita, sorry po talaga. Pasensya na po ako na-open kita. Sige, lalabas na lamang ako. Lalamig din ang ulo nun. Huwag ka na mag-alala. Milara, hindi ko talaga intensyon na pasamain ang loob ng nanay mo. Hayaan mo na. Kakausapin ko na lang siya mamaya. Sa ngayon, kumain na lang muna tayo. Ubusin mo ang kaniya na. Hindi na lamang sumagot pa si Johara. Hindi niya akalaing ganoon kabilis magbago ang tono ng ina ng kanyang kaibigan. Sa isang banda, medyo maliri naman ang tanong niya tungkol sa ibang putahe. Mula pa kanina, hindi siya mapalagay. May kakaiba talaga sa mga karning inilalapag sa lamesa. Hindi pa man sila nakakailang oras matapos kumain. Muling sumama ang kanyang pakiramdam. Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo. At doon, halos nanginginig habang nagsusuka. Tila pilit na tinatanggal ng kanyang katawan ang kung anumang hindi dapat niyang nakain. Pangalawang beses na to. Sa tuwing kumakain ako ng karne na putahe na handa nila sa fiesta, parang pinipigang ang sikmura ako. Alas, wala na ako maisuka. Puro tubig na lang. Ano ba nangyayari sa akin? Arka. Ngit-ngit ng buwan. Ibukas. Sugat ng lupa. Ilabas. Ngayon kami lilipad. Ngayon kami lalamon. Teka, nariyan na naman yung mga boses na naririnig ko nung unang gabi namin dito. Pero hindi na sila nag-uusap ngayon. Parang nagdarasal sila. At ibang pagdarasal yun. At nakakatakot pakinggan. Sandali. Sisilip ako dito sa siwang ng bintana ng banyo. Oh, ayan. Oh, Diyos ko, anong ginagawa nila? Nakapalibot sila sa malaking sulo at may hawak ng mga kalansing at patuloy na sinasambit ang mga kakaibang salita. Tukra! Laman sa lupa! Himra sa hangin! Umangat ka! Gabi! Itawid mo kami sa dilim! Ano bang ginagawa nila? Para silang gumagawa ng ritual. Huh? What? Wait. Bakit ngayon ko lang naisip to? Gumagawa ba talaga sila ng ritual? Kailangan kong puntan si Jeremiah. Kailangan makita niya to. Lalabas na ako dito sa banyo. Pupuntahan ko siya sa kwarto niya. Mabilis na tumalilis si Johara palabas ng banyo. Tanaw niya ang mga kamag-anak ni Milara
naabala sa kani-kanilang ginagawa. Hindi man niya lubos na maunawaan ang mga ito. May pakiramdam siyang kakaiba ang mga paniniwala ng pamilya ng kanyang kaibigan. Pagdating niya sa silid ni Jeremiah, kaagad siyang kumatok. Ngunit ilang minuto na ang lumipas ay wala pa ring tugon mula sa kanyang kakambal. Sa nanginginig na kamay, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid nito. Jeremiah! Jeremiah, nasan ka? Jeremiah, may papakita ko sa'yo. Kanina pa ako kumakatukot, hindi ka sumasagot. Huh? Teka, wala siya dito sa kwarto niya. Kung ganon, nasan ang kakambal ko? Hindi, baka kung ano nangyari sa kanya. Lalabas ako dito, hahanapin ko siya. May paparating. Baka si Jeremiah. Johara, Milara? anong nangyayari? Ayos ka lang? Namumutla ka ha? Nasaan ang kakambal ko? Teka lang, hindi kita maintindihan. Nawawala ba si Jeremiah? Bakit parang galit ka sa akin? Isang tanong, isang sagot. Alam mo ba kung nasaan ang kakambal ko? Johara, hindi. Magkasama tayong naghapunan kanina, hindi ba? Ikaw na nga mismong nagsabi sa akin na gustong magpahinga ni Jeremiah. Kung ganon, nasaan siya? Bakit wala siya dito? Baka lumabas lang. O di kaya gumamit ng banyo. Galing ako sa banyo. Imposibleng gumamit siya ng banyo dahil kung oo, di sana'y nagkasalubong kami. Kumalma ka nga muna. Itatanong ko sa kanila. Kung nakita nila si Jeremiah, huwag ka muna mag-hysterical. Paanong hindi ako mag-hysterical gayang nawawala yung kapatid ko? Diyos ko, wala naman sanang masamang nangyayari sa kanya. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Don't worry. Hahanapin natin si Jeremiah. Jeremiah, nasan ka? Jeremiah, please. Magpakita ka naman. Clara, kumalma ka nga muna. Hindi pa natin alam kung ano talaga ang totoong nangyari. Pero sa halip na kumalma, patuloy na umiiyak si Johara. Kung ano-ano na ang naglalaro sa kanyang isip tungkol sa mga posibleng nangyari sa kanyang kapatid. Samantala, kinausap nila ang mga kamag-anak ni Milara at sinabi ng mga ito na wala daw silang alam. Ngunit sa isip ni Johara, imposible yun. Hindi basta-bastang aalis ang kanyang kapatid. Lalo't hindi naman ito kabisado ang lugar. Hinalughog niya rin ang mga gamit nito at natagpuan ang cellphone nito sa ilalim ng unan. Isang malinaw na indikasyon na hindi umalis sa bahay nila Milara si Jeremiah dahil hindi ito umaalis nang hindi dinadala ang cellphone nito. Tumutulong na sa paghahanap ang iba kong pinsan, Johara. Pupunta ako ng police station. Ihingi ako ng tulong. Imposibleng mawala na lang bigla ang kapatid ko. Johara, hindi pwede. Anong hindi pwede? Delikado ang daan patungo sa pinakabayan ng baryo. Maraming NPA sa daan. Baka mamaya dukutin ka nila. Ibig mong sabihin, maraming rebelde itong lugar nyo? Bakit di mo kaagad sinabi sa akin? Sana hindi na lang kami sumama sa iyo dito. Sana hindi nawala yung kakambal ko. Sinisisi mo ba ako? Ginagawa ko naman ang lahat para mahanap si Jeremiah. At bakit? Sino bang dapat kong sisihin, Magpahinga Milara? ka na muna. Mukhang hindi mo makontrol kung anumang salitang lumalabas sa bibig mo. Sa tingin mo, makakapagpahinga ako knowing na nawawala ang kapatid ko? Hahanapin ko sa Jeremiah. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Johara, nakikiusap ako sa'yo. Magpahinga ka na muna. Bukas, tutulungan kitang maghanap. Nanginginig ang mga kamay ni Johara habang hawak ang cellphone ng kanyang kakambal.
Tumitig siya sa labas ng bintana. Napakadilim ng gabing yun. Tila hindi nakikiayo ng buwan dahil nakatago ito sa maitim na ulap. Naalala niyang kinabukasan ay fiestahan na sa lugar na yon. Bigla rin niyang naalala ang sinabi ng ina ni Milara tungkol sa kanilang kakaibang tradisyon. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata at pilit na pinakalma ang sarili. Kailangan niyang makapag-isip ng maayos. Kinabukasan, maaga siyang gumising at lumabas ng bakuran. Hindi niya alintana ang mabibigat na tingin sa kanya ng mga kamag-anak ni Milara. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa bukana ng gubat. Hindi siya tumigil kahit ramdam at naririnig niya ang tawag ni Milara. Johara! Johara! Sandali lang! Ang bilis mong maglakad! Hintayin mo ako! Kailangan ko mahanap si Jeremiah para makauwi na kami! Uuwi na kayo? Pero hindi yan ang napag-usapan natin, hindi ba? Sa tingin mo, mananatili pa ako dito sa lugar niyo matapos ang nangyaring to? Sige, kung yan ang gusto mo. Bibilisan ko lakad ko upang hindi niya ako masundan. Maghahanap ako ng tulong sa ibang tao. Johara! Sandali lang! Bakit ba ang bilis mong maglakad? Mas bibilisan Johara! ko ang lakad ko para hindi niya ako maabutan. Ang mabuti pa, magtatago ako dito sa mayayabong na halaman. Johara! Nasaan ka? Johara, huwag mong gawin to! Delikado ang lugar nito! Lalo na sa'yo! Johara! Hindi ako lalabas dito sa pinagtataguan ko. Diyos ko, ikaw na pong bahala sa akin. Pero hindi talaga ako kampante sa pamilya ni Milara. Narinig ko ng mga yabag niya papalayo. Maghihintay pa ako ng konti bago ako tuloy lumabas dito sa pinagtataguan ko. Ilang minuto rin ang itinagal ni Johara sa kanyang pinagtataguan. At nang masigurong wala na sa paligid si Milara, saka lamang siya lumabas mula sa mayayabong na halamang kanyang pinagtataguan. Mataas na ang sikat ng araw dahil 8:00 na noon ng umaga. Sinamantala niya ang pagkakataon at tinahak ang daan kahit hindi niya alam kung saan yon patungo hanggang sa makarating siya sa bukana ng isang malaking gate. Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? Tao po! Sino ba yan? Mang Badong? Mang Badong, ikaw nga! Ineng, anong ginagawa mo rito? Paano ka napunta rito? Mang Badong, kailangan ko po ng tulong niyo, please. Hindi ko po alam kung saan pwedeng humingi ng tulong. Sandali, pumasok ka muna rito sa loob. Diyos kong bata ka. Akala ko pa naman umalis ka na sa baring ito. Alika, pasok ka. Maraming salamat po, Mang Badong. Kailangan ko po ng tulong. Yung kakambal ko po nawawala. Nawawala? Kailan pa? Kagabi lang po. Gusto ko po sanang humingi ng tulong sa mga pulis. Ay, ito na nga ba ang sinasabi ko? Ano pong ibig niyo sabihin? Binalaan na kita nung dumating kayo rito, pero hindi ka nakinig sa akin. Wala naman po kasi akong ideya kung bakit niyo ako binabalaan at kung tungkol saan. Tinanong ko rin po kayo nung pumunta ako sa piryahan pero hindi niyo pa rin po ako sinagot. Saka na natin pag-usapan yan. Pumasok ka muna dito sa loob ng bahay. Baka may makakita sa'yo. Baka mamaya nasundan ka. Halika na, bilis! Mas lalong nahiwagaan si Johara sa ikinikilos ng matandang si Badong. Ngunit gayon paman ay sumunod pa rin siya dito. Iika-ika itong naglakad patungo sa malaking lumang bahay na napapaligiran ng mga rosas na iba't ibang kulay. Marami ring mga hayop sa paligid.
na malayang kumakain. Pagkapasok nila sa loob ng kabahayan, napahanga si Johara. Puro antik ang mga nakadisplay at masasabi niyang parang European era pa. Kaagad siyang inalok ni Badong ng maiinom na kaagad naman niyang tinanggap. Sa inyo po bang bahay na to, Mang Badong? Hindi. Ako lang ang nangangalaga nito. Matagal na akong caretaker ng bahay na ito. Nasa Maynila kasi ang mga may-ari. Minsa'y bumibisita ang anak nilang lalaki. Ganun po ba? Mang Badong, mabalik po tayo sa suliranin ko. Matutulungan niyo po ba ako? Ineng, hindi basta-bastang pamilya ang sinamahan mo. Ho? Bakit po? Kilala sa lugar namin ang pamilya ni Rolanita. Kakaiba ang pamilyang yan. May kakaiba silang paniniwala tuwing piyesta. Nabanggit nga po sa akin yan ni Aling Rolanita. Pero ano ho bang kakaiba sa tradisyon nila tuwing fiesta? Palaging may nawawalan dalagat binata sa baryong ito tuwing sumasapit ang kapistahan. Ano pa ang koneksyon niya sa amin ng kapatid ko? Hindi ba't nawawala ang kapatid mo? No. Ibig mo pong sabihin, maaaring ang pamilya ni Milara ang kumuha kay Jeremiah? Matagal nang usap-usapan dito sa aming baryo ang pamilyang yan. Pinaghihinalaan namin sila na sila ang aswang na dumudukot sa mga kabinataan at kadalagahan dito sa aming baryo tuwing piyesta. Pero mabait po sila sa amin. Hindi ko lubos maisip na maaari silang maging masamang tao. Hindi lahat ng mabait ay tupa. Ang iba ay nagbabalat kayo lamang. Mapanlin lang ang mga alagad ng dilim. Katulad ng mga aswang. Gagawin nila ang lahat upang mabitag ang kanilang biktima. At kapag nahulog na ito sa kanilang patibong, sa kanila gagawin ang kanilang nais sa mga ito. Kung totoo man po ang sinasabi niyo, Mang Badong, paano ko maililigtas ang kapatid ko? Saan po siya maaaring dinala ng pamilya ni Milara? Kailangan mong bumalik sa kuta ng mga aswang upang ipaid ang sarili mo. Ano? Mang Badong naman, hindi ba pwedeng humingi na lang ako ng tulong sa mga pulis? Wala kang aasahan sa mga otoridad sa lugar na ito, Ineng. Isa pa, bukas na ang kapistahan at kabilugan na rin ang buwan. Kailangan mong kumilos kaagad upang mailigtas mo ang kapatid mo. Pero natatakot po ako. Paano kung hindi na kami tuloy makaalis sa lugar na to? Kung alam ko lang na may lahing sa demonyo pala si Milara, hindi na sana ako sumama sa kanya upang makifesta sa lugar na to. Hihingi ako ng tulong kay Sora. Isa siyang albularya. Pero maiwan muna kita rito. Huwag kang aalis. Babalikan kita agad. Opo, Mang Badong, please. Bilisan niyo lang po. Natatakot po ako. Baka kung ano nangyari sa kapatid ko. Oo, babalik din ako kaagad. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Opo, Mang Badong. Katulad ng bili ng matandang si Badong, hindi umalis si Johara sa kanyang kinauupuan, ni hindi man lang siya nagtangkang tumayo. Namamawis ang kanyang mga palad dahil sa kaba at pag-aalala sa maaaring nangyari sa kanyang kakambal. Mas lalo pa siyang kinabahan nang halos 2 oras nang lumipas ay hindi pa rin bumabalik si Badong. Ngunit kalaunan, nakahinga siya ng maluwag nang bumukas ang pinto at pumasok ang matanda. Bit-bit nito ang isang tampipi na puno ng mga dahong nakabalot sa lumang dyaryo. Mang Badong, maraming salamat po. Nandito na kayo. Pasensya na, Ineng. Medyo may distansya kasi rito ang kubo ni Sora. Pero narito na ako at ibinigay niya sa akin ang mga kakailanganin mo. Ano po ang mga dahon na yan? Ito ang mga pangontrang dadalhin mo sa pagbabalik mo sa bahay ng mga aswang. Mang Badong, paano kung hindi na ako
o kami ng kapatid ko makalabas sa bahay na yon. Kinakabahan po ako sa maaaring mangyari. Manalig tayo sa Diyos, Ineng. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan upang matulungan ko kayo. Siya nga pala, nabanggit sa akin ni Sora na may ibinigay daw siya sa iyong kwintas. Opo, meron nga po. Heto po sa bulsa ko. Isuot mo raw yan, Ineng. Proteksyon yan laban sa mga aswang. Itago mo sa ilalim ng damit mo. At sa oras na ilabas mo yan, ay hindi ka nila basta-basta malalapitan. Ganun po ba? Sige po. Ito pong mga dahon, para saan po ito? Ang sabi niya sa akin, kakailanganin mo raw ang mga ito. Kung sakaling matagpuan mo na sugatan ng kapatid mo, ipainom mo sa kanya ang katas nito upang mabilisan siyang gumaling. At itong mga pangontra, ay yung mga yan. Pagkabalik mo sa bahay nila, huwag kang magpapahalata na alam mo na ang kanilang pagkatao. Hanggat maaari, hanapin mo kaagad ang iyong kapatid. Sige po. Gagawin ko po yan. Ay, Diyos ko po. Kayo na pong bahala sa amin ng kapatid ko. Sana po makalis kami dito ng buhay. Yan din ang dasal ko, Ineng. Matapos ang pag-uusap nila Badong, sinabihan siya nitong kailangan na niyang umalis at bumalik sa bahay ni Milara. Kinakabahan man, wala na siyang magagawa o mapagpipilian pa, lalo na't nag-aalala na rin siya sa maaaring mangyari sa kanyang kakambal. Habang tinatahak niya ang daan pa uwi, patuloy ang kanyang tahimik na pagdarasal hanggang sa makarating siya sa bukana ng bakuran ng bahay ng kanyang tinuturing na kaibigan. Kagad niyang napansin ng matatalim at mabibigat na titig sa kanya ng mga kamag-anak ni Milara. Ilang sandali pa, lumabas si Milara mula sa bahay at biglang lumiwanag ang mukha nitong nang makita siya. San ka ba galing, Johara? Nag-aalala kaming lahat sa'yo. Diyan lang. Pasensya ka na rin pala sa inasal ko kanina. Okay na yun. Siya nga pala, patuloy pa rin sa paghahanap ang iba kong mga pinsan kay Jeremiah. Mamayang gabi, baka bumalik na sila. Ganun ba? Salamat. Milara, pwede ba akong magpahinga muna? Ha? Oo naman. Halika, dun tayo sa kwarto ko. Pwede ba doon na lang muna ako sa kwarto ni Jeremiah? Ha? Oo. Sige, kung yan ang gusto mo, wala namang problema. Salamat. Sige, magpapahinga na muna ako. Okay, kakatukin na lang kita sa kwarto mo kapag kakain na tayo ng hapunan. Umidip ka muna, kasi mamayang gabi, meron kaming gaganaping kasiyahan. Gusto ko, manood ka. Sige. Matamis na ngumiti sa kanya si Milara. Kung noon ay magaan ang aura nito, sa mga sandaling yun ay puno na ng pagdududa si Johara. Nagmamadali siyang pumanhik sa silid ni Jeremiah. Pagkatapos niya roon, kaagad niyang inilibot ang kanyang mga mata. Wala namang nagagalaw sa mga gamit ng kanyang kakambal. Naroon pa rin ang backpack nito, ang DSLR at iPad ay nakapatong pa rin sa iba pa nitong mga gamit. Kaagad niyang inilapag ang maliit na bag na dala niya, kung saan ay nakalagay ang mga pangontrang ibinigay ni Sora sa kanya. Kailangan, bago sumapit ang dilim, ay mahanap ko na si Jeremiah. Pero, saang bahagi ng bahay na to nila itinago ang kakambal ko? Hindi ako pwedeng mag-aksay ng oras. Kailangan makalis na kami dito ni Jeremiah. Tama. Hindi ako makakapagmasid ng maayos kung magkukulong ako dito. Kailangan kong lumabas at magmasid sa mga kilos ng mga kamag-anak ni Milara. Sisilip ako dito sa bintana. Ayun, si Aling Rolanita. Lumapit siya
para sa isang maedad na babae. Yan na ba ang dagta ng kahoy na ipinapakuha ko sa inyo? Mainam kung yan na nga. Kailangan na kailangan natin yan. Bakit may ipinatak na parang likido sa mga pagkain? Hindi. Hindi maganda ang kutob ko. Lason ba yun? Lalasunin ba nila ako o kay Jeremiah? Mukhang totoo nga ang sinabi ni Mang Badong. May kakaiba nga sa pamilyang ito. Binigyan ko pa naman sila ng benefit of the doubt. Pero mukhang totoo ang lahat. Nay, inihanda ko na po yung mga inumin. Akin na po yung ibang dagta. Narito, Milara. Siguraduhin mong maiinom yan ng kaibigan mo. Ako na pong bahala, inay. Traitor ka, Milara. Itinuring pa naman kitang kapatid. Tapos ganito gagawin mo sa amin at kay Jeremiah. Pagsisisihan mo naging kaibigan kita. Ngayong alam ko na, hindi ko hahayang magtagumpay ka. Ipaghihigati ko ang iba niyo pang naging biktima. Nangangalit ang bagang ni Johara habang pinagmamasdan ang mag-ina at ang mga kamag-anak nito na may inilagay na kung anong likido sa mga pagkain. Kaya naman, hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kaagad niyang inilibot ang kanyang paningin sa paligid ng bahay hanggang sa makita niya ang maliit at makipot na pasilyo. Minsan na niya iyong nakita at noon pa man ay nakaramdam na siya ng pagdududa. Kaya habang abala ang lahat sa pag-aasikaso para sa hapunan, agad niyang tinahak ang naturang pasilyo. Saan patungo ang pasilyong to? Ano ba yan? Ang baho ah. Parang amoy na nabubulok na daga at isda. Oh, ano yun? Parang may narinig akong parang ungulan ng galing sa bandang yun. Magmamadali ako. Titingnan ko kung anong meron sa parang maliit na seldang yan. Narito na ako. Diyos ko, anong klase lugar to? Punong-puno ng dumi at mga nagkakalat ang kung ano-anong dumi. Tulungin mo ako. Diyos ko. Milara? Paano nangyaring narito ka? Gayong? Ako ang tunay na Milara. Ninakaw niya ang mukha ko. Ang pagkatao ko. Diyos ko. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Please, tulungan mo ako. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang bumalik sa pamilya ko. Sandali, tutulungan kita. Pagkatapos, hahanapin ko rin ang kapatid ko. Yung lalaki ba? Yung foreigner? Oh, nakita mo siya. Narito si Jeremiah. Oo. Shit! May naparating! Kailangan ko magtago! Saan ako pwede magtago? Doon, sa gilid. Bilisan mo. Hanggat maaari, huwag kang lilika ng ingay. Sige na. Oo. Sige ko, katawan ko rito. Ang baho. Para kong malalagutan ng hininga. Kumusta na, Milara? Pakawalan mo ako dito. Valentina, demonyo ka. Ibalik mo sa akin ang mukha at ang pagkatao ko. Huwag ka mag-alala, Milara. Matatapos na ang paghihirap mo. Dahil may panibago na akong biktima, kami ng pamilya ko. Ibabalik ko na sa iyo itong mukha mo. At pagkatapos, gagawin ka na naming handa mamayang 12:00 ng madaling araw. Hayop ka! Napakawalang hiya mo! Nilinlang mo ko! Kung alam ko lang na isa kang aswang at halimaw, hindi na sana kita kinaibigan pa.
Pati ang professor natin, pinatay mo. Napakinabangin naman ang mukha at pagkatao ng nanay ko, hindi ba? Pakawalin mo ko rito. Ang boring na kasi ng lugar na ito, Milara. Nakakasawa na mga pagmumukha ng mga tao sa baryong ito. Panahon na upang manirahan kami sa syudad sa katauhan ni Johara at Jeremiah. Hindi kayo magtatagumpay. Kayo ng ina mong demonyo. Paano hindi? Kayong nagtagumpay na kami. Kasi ang tanga ni Johara bumalik pa. Sa bagay, wala naman kasi siyang alam na kung anong uri kaming nilalang. Kaya huwag kang mag-alala, Milara, my dear. Tatapusin na namin ni Inay ang paghihirap mo mamaya. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Hindi makapaniwala sa kanyang narinig si Johara. Para siyang natulos na kandila sa kanyang pinagtataguan. Hanggang sa makaalis ang impostorang Milara, saka lamang siya nagkaroon ng lakas na loob na lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinusubukang buksan ang seldang kinalalagyan ng totoong Milara. Nang tuluyan niya na itong mabuksan, agad niyang inalalayan ang patpati nitong katawan. Bumagsak pa ito nang subukan itong tumayong mag-isa. Nanghina ako. Kailangan mong lakasin ang loob mo. Kailangan maitakas kita dito at si Jeremiah. Sa may bandang unahan, doon nila dinila ang kapatid mo. Iligtas natin siya. Halika, tulungan mo sarili mo na makapaglakad ng maayos, please. Oo, maraming salamat sa'yo. Kamukha mo yung foreigner na tinala nila dito. Kakambal ko yun. Diyos ko, Jeremiah! Nakahandusay siya sa isang papag, Jeremiah! Wala siyang malay. Malakas ang dagtang ng pampatulog na pinainom nila sa kanya. Wala na tayong oras. Kailangan nating mailabas siya dito para makaalis na tayo. Tulungan mo ako. Hihilahin natin siya palabas pero kailangan muna nating buksan ang seldang to. Heto, gamitin mo ang susing ito. Paano itong napunta sa'yo? Kanina, nahablot ko mula kay Valentina nang hindi niya namamalayan. Salamat. Ayan. Bukas ng pinto. Jeremiah! Jeremiah, ililigtas kita dito. Ang bigat mo. Ayan. Ang problema, paano tayo lalabas dito nang hindi nila nakikita? Sa amin ang bahay na ito. Kaya alam ko ang pasikot-sikot ng lugar na ito. Doon sa bandang yun, may sirang pinto doon. Ako lang ang nakakaalam. Doon ako dumadaan kapag tumatakas ako noon sa mga magulang ko. Halika, tutulungan kitang hilahin siya. Maraming salamat. Bigat mo, Jeremiah. Pero kailangan nating makakaalis sa lugar na to. Sige pa, hila pa. Kahit nanghihina, tinulungan pa rin ng tunay na Milara si Johara na hilahin ng walang malay na si Jeremiah. Nagmamadali ang kanilang pagkilos, lalo't kumakalat na ang dilim sa paligid. Katulad ng sinabi ng tunay na Milara, may sirang pinto sa dulong bahagi ng lugar na kanilang kinapipiitan. Lumabas sila sa masukal at gubat na bahagi ng kakahuyan. Nanghihina silang pareho dahil sa bigat ng katawan ni Jeremiah. Hindi pa tayo ligtas. Alam ko, anumang oras, malalaman nilang nakatakas tayo. Anong gagawin natin ngayon? Malakas sila sa dilim.
Katulad ng nangyari sa amin noon, nahuli din nila kami. Pinatay nila ang professor namin na siyang ginamit ng mukha ng kanyang ina ngayon. Anong klase mga nilalang sila? Mga uri sila ng aswang na tinatawag na saling dugo. Sa oras na mainom nila kahit patak ng dugo mo, sa kabilugan ng buwan, magagaya nila ang mukha mo, ang boses, pati mannerism mo. Nabubuhay sila sa pang-aagaw ng pagkatao ng iba. Kung ganun, anong makakatalo sa kanila? Kailangan mo silang utakan. Gusto mo kitang tulungan, pero hindi kaya ng katawan ko. Nangihina na't ilaga ako. Eto, mga pangontra to. Ibinigay to sa akin ng albularya. Ilalagay ko to sa mga katawan niya ni Jeremiah. Huwag na huwag kayong aalis dito. Babalikan ko kayo. Johara ang pangalan mo, hindi ba? Oo, tama ka. Maraming salamat sa tulong mo. Ito lang ang may papayo ko sa'yo. Kahit anong mangyari, huwag kang kakain ng pagkain o inuming ibinibigay nila sa'yo. Dahil makakatulog ka. At doon nila isasagawa ang ritual ng pagnanakaw ng mukha mo at pagkatao mo. Maraming salamat, Milara. Ikaw palang totoong Milara. Sayang at hindi ikaw ang Milarang nakilala ko, kundi ang aswang at huwad ng babaeng aswang na yun. Maraming salamat sa tulong mo. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko ang kakambal mo. Sige, babalikan ko kayo dito. Mag-iingat ka. Kabayan ka sana ng Diyos sa pagharap mo sa mga demonyong yun. Maraming salamat, Milara. Nagmamadaling kumilos si Johara. Kahit na kinakabahan, pinili niyang patatagin ang sarili. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang kakambal. Alam niyang hindi sila makakaalis kaagad sa lugar na yun, lalo na't walang malay si Jeremiah. Malayo ang highway at ang mga kabayan, at mahina rin ang tunay na Milara. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi isa katuparan ang kanyang binabalak. Johara, maayos na ba ang pakiramdam mo? Nakaidlip ka na ba? Oo, medyo magaan na pakiramdam ko. Mabuti naman. Pasensya ka na ha. Bumalik na ang mga pinsan ko na naghahanap kay Jeremiah. Pero hindi pa raw nila nakikita ang kakambal mo. Mahirap talaga mahanap ang taong hindi naman nawawala. Anong sabi mo, Johara? Ha? Ang ibig kong sabihin, marahil ay iniwawala si Jeremiah dahil hindi niya kabisadong lugar na to. Yun nga rin ang hinala namin ni Inay. Sinungaling kang impostor ka. Johara? Sorry. May sinasabi ka ba? Sabi ko, tulala ka na naman. Huwag mo na lang akong pansinin. Gusto mo bang tulungan kita sa pagluluto? Okay lang sa'yo? Nahiwa na rin naman yung karne at pansahog. Oo naman. Wala din naman akong ginagawa eh. Ako na maghahalo ng mga to. Milara, nasan pala yung bawang? Ha? Hindi kasi kami gumagamit ng bawang. Bakit naman? Ayaw nyo ng may umami flavor? Iya. Iisa pa, hindi mahilig ang mga kamag-anak ko, lalo ng matatanda. Ganun ba? Kami kasi mahilig eh. Lalo na yung tinustang bawang. Hindi kasi kami talaga gumagamit ng bawang, Johara. Gusto mo, ako na lang ang tumapos niyan. Hindi okay lang. Ang asin, nasan pala? Hindi rin kasi kami gumagamit ng asin. Itong pulbos na to, ito yung ginagamit naming pamalit sa asin. Hindi rin kayo gumagamit ng natural na asin? Hindi. Dahil bawal sa mga matatanda kong kamag-anak. Ako na lang ang tatapos niyan, Johara. Tulungan mo nilang akong isalin ng ibang lalagyan sa mga luto ng pagkain. Dahil ilang minuto na lang, kakain na tayo. Sabay-sabay ba tayong kakain tsaka yung mga kamag-anak mo? Oo. Ito ang unang yugto ng tradisyon namin. Sabay-sabay na kumakain pagsapit ng 7:00 ng gabi.
At mamayang 12:00, ang dulot ng huling yugto ng pagtitipon. Ganun ba? O sige, tutulungan na kita. Ako nang magsasali ng lahat ng pagkain at maglalapag sa mesa. Maraming salamat, Johara. Halos sumabog ang dibdib ni Johara sa kaba. Pinipilit niyang huwag magpahalata kay Milara na alam niyang isa itong impostora at isang aswang. At na lahat ng naroroon ay mga aswang. Pinipigilan niya ang kanyang sarili kahit gusto na sana niyang sumbatan ito. Habang inilalapag ang mga putahing karne sa mesa, hindi maiwasan ni Johara ang mapaduwal. Alam niya kasi kung anong klaseng karne ang ginamit doon. Kaya naman, nang sumapit ang hapunan, naupo na ang lahat ng kamag-anak ni Milara. Pagkatapos, dumaan ang isang matinding katahimikan. Binasag iyon ni Rolanita. Hudyat na maaari nang magsimulang kumain ang lahat. Samantalang sina Johara at ang huwad na Milara ay nakaupo sa dulong bahagi. Medyo may distansya sa mga kamag-anak nito na abala na kumakain. Kumain ka na, Johara. Hindi mo yata ginagilaw ang pagkain mo. Salamat. Kakainin ko rin to. Natatakot ka ba na baka niligyan ko ng lasa ng pagkain mo? Anong ibig mong sabihin, Milara? Come on. Napapansin ko kasi kanina mo pa pinagmamasdan ng mga pagkain sa harap mo. Tingnan mo, kakainin ko ang pagkain ko. Ang sarap. Ang juicy pa. Kaya sige na, kumain ka na rin. Okay. Ganyan nga, kainin mong lahat. Masarap, hindi ba? Oo, masarap. Johara, bagong lahat, may ipagtatapat ako sa'yo. Ano yun? Hindi ako ang totoong Milara. Ano? Isa akong huwad. Lahat ng nakikita mo rito ay hindi totoo. Ninakaw ko lang naman ang mukha ko at ang pagkatao kong ito kay Milara Marasigan. Dahil ako si Valentina de Los Angeles, Romina Sandoval, at marami pang iba. At bukas, magiging ikaw. Ang pangalan ko ay mapapalitan na bilang Johara Maine Fontanilla Ford. Nanakawin mong pagkatao ko? Paano mo namang gagawin yun? Hindi mo pa ba naiintindihan, Johara? Hindi ako isang ordinaryong tao. O mas madaling sabihin, hindi ako tao. Kami ng mga kamag-anak ko ay hindi mga tao. Lahi kami ng mga saling dugo kung saang nagnanakaw kami ng pagkatao ng iba. Bakit mo to sinasabi sa akin ngayon? Dahil wala ka na magagawa pa, Johara. Dahil ang pagkain na yan ay may pampatulog. Ilang sandali na lang, manghihina ka hanggang sa makatulog ka na. Gusto ko lang sabihin sa iyong lahat, dahil wala kaming balak na buhayin ka, maging ang kakambal mo na hinahanap na narito lang naman sa loob ng bahay na to. Traidor ka. Pinagsisisihan kong nakilala pa kita. Ngayon, alam ko na ang lihim niyo. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Ipaghihiganti ko ang iba niyo pang naging biktima at sisiguraduhin kong ako ang magiging karma niyo lahat. Paano mong magagawa yan? Kayong yung ininom mo at yung kinakain mong pagkain, may pangpatulog. Wala ka nang magagawa pa, Johara. Talaga ba? Anong nangyayari? Bakit hindi ako nakakahinga?
Bakit bumabagsak ang mga kamag-anak natin? Anong nangyayari? Anong ginawa mo? Bakit ako nahihilo? Ngayon, anong pakiramdam ng naisan at nilinlang? Hindi. Alam mo, paano? Hindi ako tangang gaya ng inaakala mo. Lalaman ko ang lahat mula mismo sa tunay na Milara. Hindi maaari. Papatayin kita. Hindi ka magtatagumpay. Hindi mo kami mapapabagsak. Mapapasakin ang pagkatao mo. Akin! Demonyo ka! Kayong lahat! Hindi ko nahahayang magtagumpay kayong muli! Bakit pa ako makikipaghabulan sa inyo? Kung kaya ko naman kayong talunin sa sarili ninyong pain! Ano ginawa mo? Bakit mo? Heto! Bubuhusan ko ng bawang at holy water ang paligid ng bahay, pati na asin! Susunugin ko kayong lahat! Kayo mga demonyo kayo! Hindi! Wag! Joanna! Kaibigan kita! Hindi kita kaibigan ng aswang ka! Isa kang alagad ng dilim! Dapat na sa inyong mawala! Wag! Wag! Sisindihan ko ng gasolina na may halong bawang at asin! Pero bago yon, isasaboy ko muna sa kanilang holy water na to! Patawarin akong Diyos! Pero itong nananapas sa inyo! Pinagmasdan ni Johara ang pagkalat ng apoy sa paligid at ang paglaganap ng amoy ng bawang sa hangin. Wala silang nagawa ang mga aswang dahil tulog na sila dulot ng dagta na inilagay ni Johara sa pagkain nila. Palihim rin niyang pinalitan ang pagkaing ibinigay sa kanya ng huwad na Milara. Nang minsang pumunta ito sa kusina. Nang makita niyang unti-unti nang nilalaman ng apoy ang mga aswang, tumakbo si Johara patungo sa lugar kung saan niya iniwan si Jeremiah at ang tunay na Milara. Laking gulat niya nang maabutan doon si Mang Badong na may kasama pang iba. Dinala sila ng mga ito sa malaking bahay na binabantayan ni Mang Badong. Hindi ka na ba talaga namin mapipigilan, Johara? Aalis ka na ba talaga? Kahit wala pang malay si Jeremiah. Opo, hindi po ako mapapanatag hanggat hindi po kami nakakabalik sa bahay ni Mercedes. Kung ganon, ipapahatid ko kayo kay Ingo. Itinawagan ko na rin naman si Ma'am Loida at pumayag siyang ipahiram ang sasakyan. Maraming salamat po, Mang Badong, at kay Lola Sora din. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil kung hindi ka nakipiesta sa baring ito, baka hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pananalasa ang mga salindugong aswang. Paraan po siguro to ng Diyos upang maputol lang kanilang kasamaan. Tama ka, Ineng. Johara, maraming salamat sa lahat Kung hindi dahil sa'yo, baka patay na ako ngayon. Salamat din sa'yo dahil hindi mo iniwanan si Jeremiah. Iyon na lang ang paraan na maaari kong isukli sa kabutihan at pagliligtas mo sa akin. Pasensya ka na rin pala dahil nasunog kong buong bahay niyo dahil sa ginawa kong pagsunog sa pamilya ng salindugong aswang. Huwag mo nang alalahanin yun. Pupunta na talaga ako sa Maynila. May mga kamag-anak ako doon. Hindi ka na ba babalik sa pag-aaral sa Mercedes? Hindi na. Kung mag-aaral man ako, hindi na sa lugar na to. Gusto ko nang kalimutan ng lubos ang lahat ng mga bangungot na nangyari sa akin dito. Nauunawaan ko at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil iniligtas na tayo sa mga aswang ngayon. Hanggang dito na lamang po ang aming tampok na kwento sa araw na ito. Maraming salamat po
sa inyong walang sawang suporta at panunood.